of a Doctor Wife, Chapter 53. Hindi na ako mapakali. Mag-aalas 10 na ng gabi ay hindi pa dumarating si Zane. Nakatulog na lang ang kambal sa kakahintay sa tatay nila. Dinahilan ko na lang sa mga bata na may emergency sa ospital kaya hindi pa nakakauwi ang kanilang ama. Nang tumawag to sa akin kanina ay nagpaalam to na gagabihin. Nasisense ko na parang balisa ang lalaki. He could be lying. A woman's instinct. Tumingin ako sa wall clock. Konting-konti na lang at mag-aalas 10 na. Bumangon ako sa kama at dinampot ang phone ko sa ibabaw ng side table. Unang ring ay walang sumasagot. Inulit ko pero wala pa ring sumasagot. Ang pangatlo ay may sumagot na. I heard his hoarse voice. I'm sorry. Hindi ako agad nakatawag ulit. May emergency lang, darling. Agad niya ang paumanhin. Ay, Sai, anong oras ka uuwi? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Zane. Ramdam ko ang bigat doon. Pauwi na ako mamaya, darling. May babasahin lang ako saglit. Pagkatapos nito, uuwi na ako kaagad. I miss you and I love you. Anya sa malambing na tono. Pero hindi mawala-wala ang pag-aalala sa kanyang tinig. Mag-ingat ka sa pagmamaneho, Dar. I pause. I suddenly pause. Parang nahiya ako na tawagin siya sa endearment na tinatawag niya sa akin. Nakakarinig ako ng mga tawa mula sa kanya. Tila pagod na tawa. At nakaramdam ako ng awa sa kanya. Hindi rin madali ang trabaho niya. Bilang doktor, buhay ang nakasalalay sa mga kamay niya. It's okay, darling. Masasanay ka din. He's I again. Kapag hindi ka patulog bago uwi ko mamaya, may sasabihin ako sa'yo. Anya sa mahinahon na tinig at muli siyang nagbitiw ng malalim na paghinga. Sana maintindihan mo ko sa sasabihin ko. Pangunawa ang kailangan ko mula sa'yo. Saad niya sa nakikiusap na paraan. Napahawak ako sa dibdib ko. Biglang may umahon na kaba. Parang naramdaman ko na may hindi maganda. Sige na. Pauwi na ako. I love you. Ano kayang sasabihin sa akin ni Zane? I love you too. Ani ko sa malambing na sagot ko sa kanya. Tsaka binalik ang phone ko sa ibabaw ng mesa. Nanatiling nakatitig lang ako sa phone ko gayong ilang segundo na to ang nakalapag. Humiga ako sa kama. Inabot ang unan at niyakap to. Ngunit ayaw akong dalawin ng antok. Sinasakap lang ng mga sinabi ni Zane ang isip ko. Muli akong bumangon sa kama. Binuksan ang French door at lumabas sa beranda. Napalukip-kip ako nang salubungin ako ng malamig na simoy ng panggabing hangin. Maliban sa mapanglaw na ilaw sa isang poste dito sa resort, sa di kalayuan ay madilim na ang buong paligid. Walang maririnig kundi hampas ng mga dahon sa puno. Panggabing insekto at lagaslas ng tubig mula sa talon. Bigla akong nalungkot. Suddenly I miss my nanay. At ang tatay. I blinked the tears away. Bukas na bukas din, bibisitahin ko ang tatay at ipapakilala ko ang kambal. Tiyak matutuwa ang tatay kapag nakita niya ang mga apo niya. Sana mabait na sila Tita Janet at Myra. Matatanggap na kaya nila ako? Nang biglang may humawak sa magkabilang balikat ko mula sa likod. Darling, he murmured. Ang mga kamay nito ay agad dinama ang aking dalawang dibdib at marahan yung minasahe. I'm sorry, late na ako nakauwi. Mukhang pinag-alala kita. Then biting my earlobe gently. Palagi kang may ganitong nakakaakit na pabango, Mikay. Nakaka-adik ang amoy mo. May pinukaw ni init si Zane sa katawan ko dahil sa mga ginagawa niya. Pero bago yun, gusto ko munang marinig kung ano ang gusto niyang sabihin sa akin. Pagkatapos, binuhat niya ako at ipinasok sa loob ng silid at maingat na inihiga sa kama. At naupo siya sa gilid ko. What is it? Banayad kong tanong na ang tinutukoy ko ay ang sinabi niya kanina sa phone. Ginagap niya ang nanginginig kong mga kamay. May problema ba, Zane? Na dapat kong malaman? Kabadong tanong ko.
Dinala niya ang mga kamay ko sa labi niya at hinalika ng likod ng mga palad ko. He took a deep breath. May problema sa ospital. May pasyente akong may brain cancer. Paninimula niya. Tumango ako. Nahabag ako sa sinabi niya. Tapos, I was listening attentively. Tinitigan niya ako na tila ba binabasa niya ang isip ko. Siya sakit. Halos kaedad ng mga kambal natin. Halos pabulong niyang sabi. Tumaas ang 2 kilay ko. Then, inabot niya ang noo ko upang hagkan. Sa ginagawa niya ay lalo lang akong kinakabahan. Zane, ano ba talagang sasabihin mo? Tila naiinis ko ng tanong sa kanya. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya. Kinuha niya ulit ang kamay ko. Zai. He paused at tinitigan ulit ako. Every time he did, nagugulahan ako. He pulled me to him and held me tight. I love you. Please don't get mad. I have something to tell you. Mas maganda kung nanggaling sa akin kaysa malaman mo sa iba. Please, darling. Don't fight with me. Nakikiusap ito at ngayon naman, hinaplos ang pisngi ko. Mas lalo na akong naguguluhan. Ano ba talagang problema, Zane? Tumaas na ang boses ko. Ang dami niyang pasakali at naiinis na ako. Don't make me cry. Dahil sobra na ang pagpapaiyak mo sa akin. Ang pananakit mo sa damdamin ko. Napatawad na kita kaya, please, don't hurt me again. Naiiyak ko nang sabi sa kanya. I won't, if I can't help it, darling. He wiped my tears. Ayaw na kitang makitang umiiyak because of me. Pero kailangan ko itong sabihin sa'yo because I had no choice. Ayokong sa iba mo pa malaman, okay? Malumanin niyang wika. So ano nga? Napipikon kong sabi. May brain cancer ang anak ni Stacy. Sa wakas ay nabanggit din niya at tumitig siya sa nagulat kong muka. Hindi agad ako nakapagsalita. Hindi ko malaman kung ano ang iisipin. Nabigla ako at naawa para kay Stacy. Ina ako kaya alam ko ang pakiramdam ng isang inang nasasaktan sa tuwing nakikita ang paghihirap ng kanyang anak. Oh, I'm sorry to hear that. Kumusta naman si Stacy? Malungkot. Laging umiiyak. Gaya sa ospital kanina. After a lot of tests na ginawa namin, may hirap operahan ng bata dahil ang bukol ay tumubo mismo sa root ng kanyang brain. Delikado for operation. Kaya we suggested to under chemo. Umiling si Zane. Hindi ko alam kung kakayanin ng bata. He added sadly. Tumayo siya sa kama at tumingala sa kisame at napapahimas sa batok. He groaned. Ungol na tila sobrang dismayado na para bang wala siyang magagawa para sa isang paslit na mailigtas mula sa kamatayan. At ramdam ko ang nararamdaman niyang sakit. His voice was tortured when he spoke again. I'm sorry, darling. Hindi ko inaasahan mangyayari to. Napatingala ako sa kanya. Naghihintay ng karugtong sa sasabihin niya. Seryoso ang mukha niyang nakatingin sa akin. At asmaba ang mga balikat nito. Tila ba may bumabagabag sa kanya. Zane. Baka raw anak ko ang anak ni Stacy. According to Stacy, anak ko raw ang bata. Anya sa malamig na tinig. Their child? Akala ko ba hindi niya anak? Naalala ko pa na sinabi niya sa akin na ako lang. Bakit ngayon? Maaari niyang maging anak ang bata? Ano na namang kalokohan to? Iniiwas ko ang tingin ko sa kanya. Tumayo ako at humakbang pabalik sa beranda. Wala sa loob na niyuko ko ang baba. Gusto kong sumigaw sa pinaghalong damdamin. Napaigpit ang kapit ko sa balustre. Biglang may kirot sa puso ko. Bungakala ko. Ako lang. Sa akin lang siya may anak. Zaya,
I can explain everything. Wika ni Zane sa likuran ko. Hindi ko kailangan ng paliwanag niya. Sigaw ng isip ko. Nais kong isigaw yun. Ngunit naumid ang aking dila. Pati yata buong katawan ko sa sobrang pagkamanhit. Aanhin ko ang paliwanag. Kahit ano pang gawin ni Zane na paliwanag, hindi na mawawala sa pagitan namin si Stacy at ang anak nito. Habang buhay na akong hindi patatahimikin nun. Hindi na namin masusolo si Zane. Ang panahon, atensyon at pagmamahal. Ayokong may kahati ang mga anak ko. Ayokong may kahati. Selfish na akong selfish. Kasakiman ba yun? Kung yun ang nasa isip ko? Hinawakan niyang muli ang magkabilaan kong balikat. At niyakap ako ng mahigpit mula sa aking likuran. Zaira, listen to me. Please. Anya sa basag na tinig. Humihingal na isinandal ko ang likod ko sa dibdib niya. Inalis niya ang mga kamay kong mahigpit sa pagkakakapit sa balustre. Shh, it's alright. Hindi pa naman sigurado na ako ang ama ng bata. Si Stacy lang ang nagsasabi. Tsaka na ako maniniwala kung lumabas na ang resulta sa DNA test. Makinig ka sa akin, darling. DNA? Ulit ko. And I breathed. Yes, para makasiguro kung hindi nagsisinungaling si Stacy. Anya at muli akong binuhat at dinala ulit sa kama. Naupo ulit siya sa tabi ko. Kumislap ang namumuong luha sa aking mga mata. Hindi ko alam. Natakot akong bigla sa sinabi mo. Ayokong may kahati ang mga anak ko, Zane. Ayokong may kahati kami sa panahon, atensyon, at lalo sa pagmamahal. I said, Hush, darling, hush. Banayad niyang bulong sa akin. Hinaplos niya ang buhok ko patalikod. What if kung akin talaga ang bata? Tatanggapin mo ba? Hindi ko malaman ang isasagot. Iniwas ko ang tingin sa kanya at inihiga ang aking katawan patagilid. Isasara ko lang ang French door. Hindi kita pipilitin ngayon, pero sana maunawaan mo. Tsaka hindi pa man tayo sigurado. Kung sakaling akin talaga, sana matanggap mo. Wala namang kinalaman ng bata sa nangyayari sa amin ng ina niya. Mikay, ayokong maranasan niya kung ano ang naranasan natin. Walang magbabago. Ikaw ang mahal na mahal ko. Si Yuan at Yana. Kayo ang pinakamamahal ko sa lahat. Paliwanag niya. Pero hindi pa rin tuluyang bukas ang isip ko. He's right. Wala namang kinalaman ng bata. Ang kinakatakot ko lang, baka manggulo sa amin si Stacy. Sa sofa na ako matutulog, darling. Maiintindihan kita kung galit ka sa akin. Sinabi ko sa iyo yun dahil ayokong maglihim na nang pwedeng ikasira natin. Dapat ganun tayong dalawa dahil mag-asawa tayo. Mahina niyang sabi. Nang akmang tatayo si Zane, ay mahigpit na hinawakan ko ang braso nito. Don't go. Matulog ka sa tabi ko at yakapin mo ako ng mahigpit. Mautoridad na utos ko sa kanya. Hindi kumibo si Zane at nakatitig lang sa akin. Pinaglandas niya sa pisngi ko ang hintuturo niya. Wala akong balak saktan ng damdamin mo. Mahal na mahal kita, Mikay. Para muli kitang saktan. Sarili ko muna ang masaktan, wag lang ikaw. He whispered and he stared at me intently. His dark eyes turned even darker with fear. He moved his eyes to my lips at dinampian niya ako ng halik. Pagkuway agad ding binitawan. I'll stay here hanggang sa makatulog ka, he said firmly. Tumango ako. Tumayo ito at nagtanggal ng damit. Lahat hinubad niya maliban lang sa boxer short na tinira niya. Napasingap ako nang makita ang katawan ng aking asawa. Okay, sarap magpakalunod sa mga bisig niya. Humarap to sa akin na seryoso ang muka. Nakikita ko. His passion subsided a little at nananatili ang pagnanais na mapanatag ako. I smiled faintly. He returned the smile. For a long while, we are just idiotically staring and smiling at each other. Paupo akong bumangon at sumandala sa headboard. Niyakap ang mga binti. Zane, sambit ko. What is it this time? He asked impatiently. Paano kung anak mo talaga?
Parang hindi ko yata kayang tanggapin, Zane. Buong kapaitan na wika ako sa kanya. Makinig ka sa akin, darling. Tulad ng sinabi ko kanina, walang magbabago. He scolded me tenderly. Napaungol ako. Ang kaligayahan na nadarama ko dahil masaya na sana kami ay tila bolang natusok ng karayom. Ayaw pumasok sa isip ko na maaaring anak niya ang bata. Ang bigat sa dibdib ko. Ang hirap pala kapag nasa ganito kang sitwasyon. Pakiramdam ko parang nagtaksil na rin sa akin si Zane. Nanubig ang bawat sulok ng mga mata ko. Hindi mo kailangang sabihin sa akin yan. Gumagaral-gal ang tinig ko at naninikip ang lalamunan sa pagpigil ng iyak. I bit my lower lip to keep from crying hysterically. Ikinulong niya ang mukha ko sa mga palad niya. Alam mo ba kung bakit ko sinasabi ang lahat ng to? You've been honest with me from the very start, Zaira. So I must do the same to you. Hindi ko na mabigilan ang sunod-sunod na pagigbi. Darling, please. Huwag mong gawing mahirap to sa akin. Kung anak ko ang bata, wala na akong magagawa kundi ang tanggapin ng totoo at ipadama sa kanya ang pagmamahal ng isang ama. Kung hindi ko man siya anak, much better. Enough, Zane. Inilagay ko ang aking mga kamay sa dibdib niya at sinikap ilayo ang sarili sa kanya. Hindi ko kayang mabuhay na kapiling si Zane, samantalang may mag-inang nakapagitan sa amin. Hindi pa ako sigurado sa totoong motibo ni Stacy. Ngayon ko lang naiintindihan kung bakit ang bigat ng loob sa akin ni Tita Janet at ang hirap para sa kanya na tanggapin ako. Dahil mahirap pala tanggapin sa loob na may anak sa labas ang asawa mo. Sinasaktan mo na naman ako. I whispered with my teary eye. I love you. He groaned at niyakap ako patalikod. Nararamdaman ko ang mga halik niyang gumagapang sa batok ko. Napapikit ako upang bigilin ang sarili na huwag tumugon sa sensasyong ginagawa niya. Tumulo ang luha ko. Pride and self-preservation. Yun ang nagpipigil sa akin upang huwag gumanti ng yakap at halik. Magiging okay din siguro ako, pero hindi pa ngayon. May isa lang akong giling. Sana hindi niya anak ang bata. Chapter 54. Matagal na akong gising ngunit hindi ko magawang lumabas ng silid. Andito lang ako sa beranda. Malayang nakatanaw sa magandang tanawin. Pinuntahan ako ng mga bata kanina, pero hindi sila nag-abalang gisingin ako. Bagkus, mga halik sa pisngi ang ibinigay nila sa akin bago sila muling lumabas. Wala akong kaidiya kung paano ko tatanggapin ang mga sinasabi niya sa akin. Dapat ko ba siyang sumbatan? Pero hindi naman siya nagtaksil sa akin. Ang batang yun ay bunga pa ng relasyon niya noon kay Stacy. Wala pang kami, nabuo na ang bata. Nang makarinig ako ng mga katok sa pintuan, hindi ako nag-abalang pagbuksan to. Pinikit ko ang mga mata ko upang damhin ang sariwang hangin. Zaira, please open this door. Malumani na tawag ni Zane buhat sa labas. My heart skipped a beat. I sigh heavily at umalis sa beranda. Mabigat ang mga pakong humakbang patungo sa pinto. Hindi ko alam kung bakit biglang nakasarado ang pintuan. I opened the door. Good morning, darling. Nakangiting bati nito. Inabutan niya ako ng isang bouquet ng iba't ibang klaseng rosas. Pampalubag loob yata. Pampalubag loob? Tuya akong sabi at hindi maiwasang umikis ang mga kilay ko. Sinusuhulan yata ako. Dahil baka guilty nga talaga. Baka anak niya talaga. At nakakainis, may pasabi-sabi na hindi pa sure. Bakit? Hindi ba kita pwedeng bigyan ng bulaklak? Hindi ko ba pwedeng bigyan ng bulaklak ang pinaka-espesyal na babae sa buhay ko? Nakangiting sagot nito at biglang hinapit ako sa baywang. Hindi ako tumutol, pero hindi ako tumugon sa yakap niya. Ang mga bata, pinakain mo na ba sila? Pag-iba ko sa usapan. Kasalukuyang nasa garden sila. Pinauna ko na silang kumain dahil iba ang gusto kong kainin. I want to eat fresh flesh.
Himmer dahil kasalukuyan nitong hinahagkan ang aking punong tenga at nais kong pangilabutan sa sinasabi niya. I felt delicious tingling sensation. Hindi ako nagpadala sa ginagawa niya. Nagawa ko nga kagabi. Ngayon pa ba? Kahit tumatama sa likuran ko ang pagkalalaki niya. Walang papasok sa kuweba hanggat hindi nasusob ang problema. Itinulak ko siya. Ano ba tupi? Ang aga-aga yan na naman ang nasa isip mo. Ngunit hindi ito nagpaawat. Nagawa niyang ipasok ang kamay sa loob ng nighties ko at marahan niyang hinahaplos ang isa kong binti. Dahan-dahan pataas patungo sa sentro ng pagkababae ko. Pinaglandas niya mismo roon. I suppressed a moan at alam na alam talaga ni Zane ang kahinaan ko. Pagdating sa mga ganitong bagay, he knew what I like. Alam niya lahat ng mapipindutin sa katawan ko. Hindi lang siya dalubhasang doktor, kundi masigit pa si isang dalubhasa sa mga bagay na tulad nito. He was attentive. Alam na alam niya ang kiliti ko at hindi ko na mapigilan pa, lalo na ang maglabas ng mga daing mula sa mga labi ko. Isinara niya ang pinto gamit ang isang paa niya habang patuloy ang labi niya sa paghahalik sa akin sa leeg at pagsipsip. Pagkasara ng pinto, ay isinandal niya ako sa likuran. Itinaas ang isang kamay ko sa tagiliran ng kaliwang ulo ko. Ipinatong niya ang isang kamay niya at ipinagsiklop niya ang mga kamay namin, habang ang isang kamay niya ay abala sa sentro ko, lalo na ang daliri niya. It was cold morning but I feels like I was feverish. My husband knew all the doors to open, kahit ang pintuan ng banyo. Hindi ko malang namalayan kung paano kami nakarating dito. Kanina lang nakasandal ako sa pintuan. Ngayon, andito na kami sa loob ng banyo. Let's take a shower together, he said while grinning. Hindi ako makasagot dahil ang buong atensyon ko ay nasa daliri niyang mapangahas na naglalabas-masok. Hindi ko na talaga mapigilan, lalo pang lumakas ang daing ko and I scream his name. Ngumisi siya hanggang sa labasan na ako. Nanlambot ang mga tuhod ko at bumagsak ako sa mga bisig niya. Ngumiti siya sa akin at sinila ko ng halik. Pansamantala tong kumalas sa akin para hubarin ang mga suot niyang damit. When he was completely naked, he grinned again. Pagkatapos, hinubad niya ang aking suot na nighties. Hinagod niya ako ng tingin, ang buong katawan ko. Sinunod niya ang inalis ang panty ko. Binuhat niya ako at isinandales sa wall. Napasingap ako ng maramdaman ang matigas na bagay na unti-unting bumabaon sa loob ng kaibuturan ko. Then he took me under the shower. Malamig ang tubig ngunit mas mararamdaman ko ang shower moist. Little kisses sa aking katawan. And I could feel his needs too. Ang mga daing ni Zane na binibitawan niya sa tuwing inaangkin niya ako. I responded automatically. Ako lang ang babaeng pwedeng makapagbigay ng kakaibang luwalhati sa aking asawa. Hanggang pareho kaming makarating sa sukdulan. Pareho kaming hingal. I love you, he whispered when he lowered my feet on the floor. Kinuha ko ang sabon at sinabunan ko ang katawan niya. Nang may mapansin ako sa likod ng braso niya sa kanan for the first time. Scar? Anong nangyari dito? Tanong ko habang hinahaplos ko ang peklat. Sumeryoso ang mukha nito at nawala ang tamis sa mga labi niya. Ask your tatay. Nagsalubong ang mga kilay ko. Anong ginawa sa'yo ni tatay? Muli kong hinaplos ang peklat niya. Inabot niya ang labi ko at ngumisi. Deserve ko naman dahil sinaktan ko ang anak niya. Sayang, wala ang kaibigan mong si Elsa. Di sana may nagkukwento sa'yo ngayon. I heard nasa Italy siya with her husband at isa pa sa narinig ko, nawalan si Elsa ng anak. Lalong nagsalubong ang mga kilay ko at naalala kong sinabi sa akin ni Chris tungkol kay Elsa pero hindi niya nabanggit na nawalan to ng anak. Anak? Ulit ko. Yeah, nagkaanak sila nung lalaking nakilala niya sa resort ko. Noong gabing una kang naging akin.
Naging sila nung Italiano at naging boyfriend din nila Love at Del ang dalawang kasama nito. I don't know the whole story. Naririnig kong kinukwento ng sekretary ko minsan. Hindi na rin bumalik si Joe. Bakit hindi mo sila bisitahin para malaman mo kung bakit may peklat sa likod ng braso ko? Ngumisi siya at kinindatan ako. Dati ang laki nito. Pinalaser ko para lang mag-less ng peklat, kaya hindi na siya halata kapag malayo. Kung malapitan, doon lang siya makikita. Paliwanag niya. Niyuko niya ako at tinitigan at mahina ng gumiti. Tumangutango ako. Yun naman talaga ang gagawin ko ngayon. Ang bisitahin sila tatay, kaysa dito ako sa resort niya. Isa pa sa tinatanong ko sa aking sarili, bakit hindi pa niya kami inuuwi sa bahay niya? Bibisitahin ko sila tatay. Iyahatid ko kayo. Can we have our breakfast now? Wika niya tinuyo ng tuwalya ang katawan. Kinuha niya ang isang tuwalya at pinuna sa buong katawan ko. Itinapis na rin niya sa akin ang tuwalya at nauna akong lumabas sa banyo. Feeling fresh in the morning, and it wasn't because of the shower. Napangiti ako. Naiwan sa loob si Zane. Malapit na ako sa kama nang marinig kong may tumatawag sa phone niya. Nagmadali akong lapitan to. Kumunot ang noo ko. Unregistered number? Wala naman sigurong masama kung pakailaman ko. In my trembling hands, dinampot ko to sa ibabaw ng kama. Bumuntong hininga muna ako bago sinagot. While I tiptoe my foot. Hello? Ani ko sa nauutal na tinig. Can I talk to Doc Zane de la Costa, ma'am? Sagot ng lalaki sa kabila. Napahinga ang dibdib ko. Akala ko si Stacy na naman. May ginagawa lang po siya. Bakit po? I'm sorry, ma'am. It's confidential. Dapat kay Doc ko lang po sabihin. Matigas itong sabi. I sigh heavily. Darling, may tawag ka. Sigaw ko at sumungaw si Zane sa binto ng banyo. Nag-aahit pala siya ng kanyang bigote. Who, darling? Sabay ngisi. Nanunukso ang mga ngiti nito. Nagkibit, balikat ako. Confidential daw, darling eh. Mariin kong sabi, tapos sinabayan ko ng tawa. Lumapit siya sa akin at hinalikan ako sa labi. Ang bango niya sa ginamit niyang aftershave. Inabot ko sa kanya ang phone bago tumalikod patungo sa closet, pero ang mga mata ko at tenga ay nakamasid at nakikinig. Tumangutango si Zane. That's good news. Hindi ba pwedeng madaliin ang result? Ang tagal ng 2 weeks. Tila naiinit na sagot nito sa kabilang linya. Andito yung uupo siya sa gilid ng kama, mamaya-maya tatayo na naman at maglalakad at maghihilot-hilot ng kanyang sentido. Okay, basta importante magkasabay lumabas ang result dyan at dito. At ang isa ko pang sinabi sa'yo, nagduda ako sa bata. Baka tamang hinala namin ni Josh. I don't care about the price, basta do your job. Naiinip na utos niya sa kabilang linya. Kumunot ang noon nito. Mababa na agang inip, inis at galit. Pinatay niya ang tawag at kasabay noon inihagis niya ang cellphone sa ibabaw ng kama. Namaywang to at tumingala sa kisame, and I heard him curse savagely at sumulyap siya sa kinaroroonan ko. Mabilis kong inalis ang paningin sa kanya at inabala kunwari ang sarili sa pagpili ng susuoting damit. Naramdaman ko ang paghakbang niya patungo sa akin. Humarap ako sa kanya dahil hindi ko kayang tiisin ang sarili na hindi magtanong. Ano yun? I asked bluntly. Nagkibit balikat siya. Hinawakan niya ako sa balikat. Iniharap sa kanya. Itinaas ko ang mukha sa kanya. Pagkuway nagsalubong ang mga kilay. Do you trust me? Yumuko ako at hindi malaman ang isasagot. Ayoko ng ganyang katanungan. Gusto ko ng kasiguraduhan. Itinaas niya ang baba ko gamit ang hintuturo niya. I'm teasing you last night. Kung ano ang magiging reaksyon mo. I don't want to hurt you, Zaira. Never. Kaya magtiwala ka sa akin. Anya na may assurance sa kanyang tinig. I shook. At dapat bang magtiwala ako? Sino ang tumawag? He sighed wearily.
Tinanggal ang nakatapi sa tuwalya sa katawan at inihagi sa sofa. Investigador? Sinong pinaimbestigahan mo? Curious ko ang tanong. Kumuha siya ng damit sa closet at sinuot ang napiling kasuotan. Malalaman mo din. Isasama kita sa araw na lumabas ang DNA ni Kiara. Kung ako ba talaga ang ama or anak ba talaga ni Stacy. Isa lang ang masisigurado ko sa'yo. Hindi akin ang bata. Isa lang ang hinihingi ko sa'yo. Magtiwala ka sa akin. Pinisil niya ang pisngi ko. Abalahin mo ang sarili mo sa pag-aasikaso ng kasal natin. Bahala ka. Pumili ka kahit pinakamahal pang wedding gown. And you choose the venue. At gusto ko, ikaw ang pinakamagandang bride. Don't stress yourself. Dahil wala kang dapat ika-stress. He smiled lovingly. Nagugulan akong nag-angat ang mga mata sa kanya. Magbihis ka na para idadaan ko kayo mamaya sa bahay ni tatay. And wait here. Kukuha ako ng breakfast. Uwi ka nito at bago tuluyang lumabas ang silid, ay hinagkan pa niya ako sa mga labi. Wala pang 20 minutes, bumalik na to. Bit-bit ang isang tray na may mga pagkain at kasama na ang kambal.